Bakit ka pumapalag sa diskarte ni BP Sara de Lima? Natatakot ka ba na mapahiya ka kay Marcoleta? Tinitiyak ko sa iyo, mapapahiya ka kay Marcoleta eh. Alam mo kung bakit? Mabagal ka magsalita. Kay Michelle Jokno, mababagal kayo magsalita. Si Marcoleta, sanay na sanay. Ayon po kay Laila de Lima, yung bloodbath na tinatawag o dadanak ng dugo, yan po yung pinakamagandang termino eh, no? Dadanak ng dugo sa impeachment. Pinalagan po yan ni Laila de Lima dahil alam nyo naman, lahat po na sabihin ng mga Duterte, gigil na gigil po to. Ayon po kay Laila de Lima, diyan naman sila magaling. Bragadosyo, mindless arrogance, toxic rhetoric, violence. Yan po, no? Sabi ni de Lima. At alam mo, Laila de Lima, yung sinasabi mo parang negative. Sa totoo lang, no? Diyan po hinangaan din. On the other hand, yan pong sinasabi mo na negative, nakatangian ng mga Duterte na mahilig sa bragadosyo, arrogante at toxic rhetoric. Diyan po hinangaan at hindi po yan hindi po yan simpleng rhetorics, no? Masakit pong pakinggan lalo na po pagkalaban ng Duterte nakakarinig. Siyempre, 'di ba? 'Di ba, de Lima, masakit pakinggan sa mga pro-drugs yung anti-drug rhetorics ni Tatay Digong. Pero hindi lang po siya rhetorics eh. 'Di ba? Kinukulayan lang po ng mga Duterte pero tinototoo po nila. Hindi katulad ninyo, kayong mga dilawan, ang kukulay nyo magsalita eh. Lenny, Keiko, Bam Aquino, no? Wala naman laman. Yun ang mga tunay na walang laman. Kala Tatay Digong, makulay, pero direct to the point, alam ng mga tao yung sinasabi. Bibigyan kita ng halimbawa, de Lima. Ganito mga speech ng mga dilawan eh. Bubuwagin natin ang pader ng kahirapan para sa mga nasa laylayan. Putang gandang pakinggan yan, di ba? Napakagandang pakinggan. Pero paano sa aktual yan? Wala lang. Sa aktual yan, ganito lang yan. Kain tayo ng kaldero. Dagat. Wow, dagat. Yan po ang aktual. No? Aangkinin, pati yung mga free tuition fee. Alam mo, tigil-tigilan nyo na kami sa pagdidiscredit sa mga Duterte. Yan pong free. Yan pong free education sa lahat po ng state university. Kay Duterte po yan. Kahit na anong sabihin nyo kung sino man ang nag-claim, batas lang sa kanila. Implementation. No? Implementation po kay Duterte. Kaya swerte to si Bam eh. Yan yung pinangampanya na kanya. Sa totoo lang po, yan po yun. Wala po yan. Ano po ang sabi ni Will? Tama po si Kuya Will eh. Marami ng batas. Marami pong batas na nagawa. Ang importante po, ma-implement ninyo yung batas. Hindi po usapin nyo na pagandahan ng batas. Kung batas at batas rin lang, sangkatutak na po magagandang batas sa Pilipinas. Ang problema ng mga batas na yan, kinakailangan po yung ponduhan. Kinakailangan po yung isama sa budget. Hindi po under yan. Halimbawa na lang po yan, yung pre-education na yan. Sa tingin nyo, wala nakaisip niyan noong araw pa. Estudyante ko pa lang ako, naririnig ko na yan. Isa batas. Ang free, nationalist, libre, makabayan, scientifico, na mga education system. Nung araw pa po yan, nangangarap na tayo ng libre.
Hindi po si Bam Aquino o kung sino mang senador at congressman ang unang nakaisip niyan. Ang importante po, maipatupad yung batas. Naintindihan nyo? Kaya nga po may presidente. Dahil kung mga senador lang po at congressman, lahat ng gawin nilang batas, okay na. Eh bakit pa tayo naghahalal ng presidente? Dekorasyon lang po yan, ang batas na walang pondo, ang batas na hindi inimplement ng Pangulo. Dekorasyon lang yan. Oh, nung si Tatay Digong gumawa ng maraming project, anong sinasabi nila? Nung panahon pa ni Marcos, may blueprint na. Panahon pa ni ganun, may blueprint na yan. Naka-blueprint na yan, lintama. Kahit na sang katutak ang blueprint nyo, kung hindi yan pinondohan, kung hindi naghanap ng pondo, walang build. Kaya nga kay Tatay Digong lang yung build. Eh. Sino bang Pangulong ayaw magkaroon ng build? Sino bang Pangulong ayaw magpatayo ng sangkatutak na tulay, sangkatutak na highway? Ha? Lahat ng Pangulo, pero wala silang kakayahan. Si Tatay Digong lang ang may kakayahan na magplano, manguha ng pondo, makahanap ng pondo. Kaya sa kanya lang naganap yung golden age ng Philippine infrastructure. O ngayon, wala pong katotoran lahat yan. Tama si Willie Rebillame, marami ng batas. Nagkakabuhay lang po yan. Putya, pinaglalaban nga ng mga teacher, Magna Carta, public school teachers. Noon pa yan Hindi naman pinapondohan. Naintindihan niyo po, marami na pong batas na magaganap lang po kung pupondohan. Kaya yung mga nauso yung, inaangkin nila. Kay Marcos pa yan. Marcos na tatay. Panahon pa ni Marcos, may blueprint na yan. Anong blueprint pinagsasabi niyo? Alam niyo ba yung blueprint? Plano yun. Ang plano, magiging katotohanan lamang kung, para ka lang kayo nagplano niyan Kunwari, bagong kasal kayo. Within 10 years, meron na tayong bahay at lupa. May kotse tayo. May 3 tayong anak na nag-aaral sa Ateneo. Pwedeng lahat mangarap. Di ba? Pwede lahat pangarapin yun. Pero kailan ka magdidiwang? Pag naganap yun, meron ka ng bahay at lupa, nag-aaral na anak mo sa Ateneo. Pero ang nangangarap ka lang, nakangangalang kayo. Nakaharap lang kayo sa ilog ng Norsagaray, sa Matiktik, sa habang kayo nakalublob sa Matiktik. Nangangarap kayo, balang araw, magkakaroon tayo. Ganun po yung ibig sabihin ng mga plano. Ganyan po ibig sabihin, naka-blueprint na yan. Ganyan po ibig sabihin ng mga batas. Pangarap yan na iniligay na sa, pangarap yan na nilagyan na ng mga numero. Pero hanggat hindi yan napupondohan, hindi naman ito ni Dabilib. Dilawan alma mater. Pangarap mo magkaroon ng mala-artistang asawa. Walang masama dyan. Pero magdidiwang ka lang, nakadaget ka na ng mala-artistang asawa. Pero nangangarap ka pa lang, puta, parang 20 pesos na bigas yan ngayon, eto po, tanong ko dyan sa mga naniniwala, sa halo-halo na po to kung ano na lang mabanggit natin. Masarap magsalita Tanong ko po, sa naniniwala pa rin sa 20 pesos. Sabi nyo nun, hindi budol yan. Sabi nyo nun, pinigilan ng Comelec. Ngayon, wala nang pumipigil na Comelec. Saan makakabili ng 20 pesos na bigas? Yan po yun Paulit-ulit kayong binubudol, paulit-ulit kayong naniniwala. Nasa na po may 20 pesos na bigas na makabili naman? Ang sarap pakinggan, no? Katuparan ng pangarap. Ayan palang katuparan. Yung wala kang mabili na 20 pesos. O bad news.
Dati na yung may kadiwa eh. Kayo naman oh. Nagbubulahan po ba tayo? Bukas maghanap ako ng kadiwa. Pag walang 20 pesos ha, pupunta talaga ako sa kadiwa bukas. Pero wag na lang. Baka mapagod ako. Hindi po lahat ng kadiwa ay bukas. Hindi po lahat ng kadiwa ay butas. Butas. Ay bukas. Balikan natin. Wala pa nga announcement si Auntie Claire. Inunahan nyo na naman. Tama na naman si Justin Coriano. Mauunawahan nyo ba si Auntie Claire na mayroon ng 20 pesos sa ganitong lugar? Kahit na meron pa sa kadiwa, hindi po yan, alangan namang sinabi ba ni Marcos, ang 20 pesos ay mabibili ninyo sa kadiwa. Ewan ko rin kung anong meaning ng kadiwa. Sa madaling salita, balik na tayo rito kay Laila de Lima. Magaling lang daw sa rhetorics, bragadosyo, magyabang, mindless arrogance, mga hindi nag-iisip, mga arroganteng hindi nag-iisip. At saka, toxic rhetorics at violence. Diyan daw po magaling ang mga Duterte. Magaling pala mga Duterte dyan. May kinasa ba? Okay. Alam mo, Laila de Lima, no? Ikaw din naman, magaling ka lang din naman sa ganyan. Makikita namin kung gaano ka kahusay. Si Laila de Lima ang isa sa di ba? Prosecutor. Sila ni Shell Jokno. Ako naniniwala ko na wala kayong kakayahan kasi hindi kayo mananalo sa mga abogado ni Tatay Digong, ni BP Sara. Kasi si BP Sara, yung mga abogado ni BP Sara, sanay. No? Sanay sa mga trial. Kayo po, ang tagal mo na senador eh. Ang tagal mo pa nakulong. Sanayan po yan. Kahit napakagaling mo, kung hindi mo naman pre-practice. Diba? Magkakakilala po yan. Ano sabi ni Panelo? Kahit na gaano kayo kagaling, kung hindi naman kayo nagpa-practice as trial lawyer, wala pa rin kayong sinabi sa mga nagpa-practice. Diba? Sa tutorial lang yan. Kumbaga, para kayong, kung sa mga player, para kayong matagal na na-injured. Huwag niyo sabihin na ang tagal niyo nagpapahinga tapos pagpasok niyo, magaling kayo kagad. Hindi po ganun yan. Lahat po ng kahit nga pagbibisikleta di ba? O kung matagal ka na hindi nagbisikleta, maninibago ka pa rin. Dito po, wala pong puwang dito. No? Wala pong puwang sa impeachment, yung naninibago ka pa lang. Pasensya na po kayo, pagbigyan nyo kung pagbigyan. Dudurugin kayo ni Marcoleta. Katulad na ginawa ng pagdurog ni Miriam Santiago sa mga congressman noon. Hindi po pwede na pagbibigyan kayo. Tapos nagyabang ka pa ngayon, aabangan ka ni Fortun. Yari ka. Correct, matagal kang walang practice. Okay. To stress, an impeachment trial is not a show of brute force, but a sangsokrant. Ito nakakabuisit dito kala de Lima. Ang dami palaliman tignan nyo, to show of brute force, but a sacrosanct constitutional process of accountability. No room for chaos, drama, and theatrics that Sara asked her defense team to orchestrate. Contempt ang naghihintay sa kanila if they even dare to. Tignan mo, marunong ka pa sa Nakalimutan mo, Laila de Lima, prosecutor ka. Ang nagko-contempt, ang nagko-contempt, mga judge, si Marcoleta magko-contempt sa'yo. Pinagsabi mo mako-contempt sila.
Wala kang pakialam. Paano mo nalaman na magdadrama? Kayo nga ang magaling sa drama, kayong mga dilawan. To the sacrosanct. Sacrosanct. Anak ng pupa, lalalim. Ibig lang naman sabihin, sagrado. Ha? Hindi po pwedeng drama, theatrics. Hindi naman po mahilig magdrama yung mga Duterte. Real talk po sila. Hindi po sila mahilig ng mga isasagipin namin ng mga nasa laylayan, dudurugin namin ang pader ng kahirapan. Makikita natin ang magandang bukas, maaliwalas na paligid. Palapakan yung mga tao, galing, ano yung sinabi? Ewan ko, basta maganda. Umaalon-alon. To the sacrosanct. This is the sacrosanct constitutional process. Nagutom tuloy ako. Sacrosanct. Okay. Teka, baka may sinabi pa si Dilima na ano. Ayan, no? Contempt ang naghihintay sa kanila if they even dare to. Bakit mas marunong ka pa? No? Hindi ka naman judge. Huwag kang mas marunong. Hayaan mo yung hayaan mo yung mga kalaban. Kalaban mo sila, BP Sara. Bakit mo tuturuan? Huwag daw, eto sabi nyo, no room for chaos, drama, and theatrics that Sara asked for defense team to orchestrate. Talaga? Sinabihan ni Sara na magdrama yung kanyang Sinabihan ni Sara Duterte na magdrama yung kanyang legal team. Sabi nga ni Sara Duterte, gusto niya nga bloodbath eh. Hindi yata naunawaan ni Laila de Lima yung bloodbath. Pero may sinabi po siya rito sa Inquirer naman. Sabi niya, if any blood is spilled, it can only be that of the person impeached, not the prosecutors, not the senators, judges, not the administration, not the peoples. We'll make sure of that. Ayun. Kung meron man daw po natatagas na dugo, ito po ay dugo ni Sara Duterte. Ikaw nga mas madrama. Hindi po ng mga prosecutor. Alam mo, no, Laila de Lima, mangangamote kayo. Wala naman talaga kayong kaso eh. Mayroon po bang nilalabag pag hindi nagpaliwanag si BP Sara tungkol sa impeachment? Kaya naman hindi nagpapaliwanag dahil tungkol sa impeachment, tungkol sa confidential fund. Kaya nga hindi pinapaliwanag dahil confidential eh. Thank you very much muna kay Christopher Candari na nagbigay sa atin ng $5. Thank you, Christopher Candari. Masama po ba? Wala naman pong krimen. Kung sinabi ni BP Sara, ito yung number 1 ninyo eh. Kung sinabi ni BP Sara na pag ako nategi, mayroon na akong inutusan na maghihiganti para sa akin. Tinukoy niya yung 3 na posibleng tumegi sa kanya. Yun ang ipapatira niya. O kaso ba yun? Kayo magpapatunay. Kayo mapapahiya sa tao. Dahil dudurugin kayo ng mga magagaling na senador. O, Lito Lapid. Magagaling ang sinabi ko. Cool ka lang. Dehin bokikay ka lang at mananalo ka uli. Tatalunin mo si Tito Soto na pinakamaraming panalo. Ha? Basta wag ka lang kikibo. Yung marami pong magagaling na senador na magpapakitang gilas. Paano nyo po ipapaliwanag na naging kaso yung confidential fund? Sige nga. Kaya magmumukha po kayong mga mabababaw na tao.
Pasensya na kayo kung umiinom ako, nagmamarka. Naubusan ako ng kape, pinagtiyagaan ko yung tsokolate. Basta magkaroon lang. Bakit ka pumapalag sa diskarte ni BP Sara de Lima? Natatakot ka ba na mapahiya ka kay Marcoleta? Tinitiyak ko sa'yo, mapapahiya ka kay Marcoleta eh. Alam mo kung bakit? Mabagal ka magsalita. Kay Michelle Jokno, mababagal kayo magsalita. Si Marcoleta, sanay na sanay. Alam niyo po, maraming eepal na magagaling na senador. Lalo na po yung mga abogado. Maski yan si magpapakitang gilas yan, si Chis Escudero. 'Di ba? Kaya talagang lang, yung mga pinagsabi mo mga sacrosanct na yan, walang panama yan pag binutata ka na ni Marcoleta. Ang ibig nyo sabihin, ididemanda mo kahit hindi pa siya, kahit wala pang krimen, sabihin. Ikaw ba ay abogado? Ikaw ba ay nakapasa ng bar? Okay. Ipinagpipilitan ninyo. Kaya nga ang tawag ay confidential eh. Gusto nyong ipaliwanag sa publiko ang confidential. What do you mean by confidential? Puta, yari kayo kay... Ano sasagot nyo kay Marcoleta? Para ko na nakinikinita. Ganyan na ganyan si Miriam nun, babae lang. At saka hindi lang mahilig magwala si... Correct. Ako excited ako eh. Kahit na si Alan Cayetano lang, masyadong mapaikot, pero matalino rin eh. Pag nagtanong lang, masyadong mahaba. May mga backgrounder pa eh. Si Marcoleta straight to the point. Kaya sasabihin nyo, bloodbath, yan kaya. Palang live, Boss Buds. Sorry, hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Sinita ko ni Eddie Wow. Okay, punta po tayo rito kay Toby Chanko. Nakakatawa, no? Nakakatawa sila. Ngayon, kayo sasabihin nyo na panalo. Yan ba mga nanalo? Mga nagtuturuan? Sabi ni Chanko, kaya daw natalo yung mga senador. Siya kasi ang campaign manager. Alam niyo po, ang patunay po na mahihina itong mga to. Ako sa totoo lang, ang patunay na mahina, yung naghanapan sila ng masisisi. Mahinang leader po yan. Yan po ang katangian ko na mahinang leader eh. Yung hindi mo alam kung paano mo malulutas kung inihahanap mo lang na sisi. Kaya po ako nahinaan ako rito sa BBM administration kasi wala na silang ginawa kundi yung pinaka-worst nilang ginawa, aksidente sa NAIA. Nakakulong si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Nakakulong. Ang may kasalanan ng aksidente sa NAIA 2025. Nakakulong na si Tatay Digong 2 buwan na. May kasalanan si Digong na aksidente. Hindi ko alam kung ano nangyari ron sa walang preno. Yan po ang tanda ng inutil yung na walang kakayahan talagang mamuno. Di po ba? Ano koneksyon? Ginawa kasi yan panahon ni Duterte. Anak lang po pa. Di lahat ng ginawa panahon ni Duterte, pag may nangyari, sisisihin nyo si Duterte. Okay, balik tayo rito kay Toby. Nagsisisihan. Naghanap ng sisi. Pare-parehong walang kakayahan. Kaya yung mga congressman na yan, walang bagay dyan, pati yung pinuno nila. Kung naghanap lang kayo ng sisi lagi, hindi kayo pwedeng maging presidente. Matutulad lang kayo rito kay BBM. Hanap lang ng sisi. Okay, ano po yung sinisi ni di ba? Sinisi yung mga congressman dahil nag-impeachment daw. Ngayon po binabalikan nila si Chanko. Sabi po,
nitong scooper. Bakit pala pag media, pwede silang hindi sabihin kung sino yung kanilang Pag media, pwede nila sabihin ayon sa ating scooper. Sige. Nasayang daw po yung 10 bilyon na budget ng alyansa. Grabe pala, no? 10 billion. Kaya pala pan 12-0 eh. Tignan nyo po yung pronouncement ni BBM nung unang sabak. Tignan nyo po. 12-0. Pwede ba maging 12-0? Pwede. Ang lalakas eh. Di ba? Maski yung mga talunan, Ramon Revilla, Abi Binay, wag na si Tol. Tol, mahina ka talaga, Tol. Umaasa ka lang, Tol. Sa totoo lang, Tol. Si Tolentino to sinasabi ko ba? Sa totoo lang, Tol. Wala ka. Wala kang lakas, Tolentino. Umaasa ka lang sa mga presidente. Umaasa ka kay Digong, nanalo ka. Ngayon, aasa ka kay BBM. Pareho kayo. Pareho kayong walang lakas. Babay ka na, Tol. O, Tol, tignan nyo si Tol. Hindi, wala pala. Mahirap pala halimbawa. Si Tol lang talaga yung bagsakin doon, di ba? Puta, si Bitag laging na top 4, top 5. Antindi ni Bitag eh. Talo ka. Pan 12-0 talaga yun. Kaya nga, kung hindi nyo pinakulong si Tatay Digong, tama si Bato talaga ang pinakamagandang nag-analyze. Kayong mga professor, ina-analyze nyo yung resulta ng eleksyon dahil sa dami na nanalong congressman. Alam nyo, yung mga congressman na yan, pamilya nila at sila pa rin ang congressman kahit sino nakaupong pangulo. Hindi po yan pinagbabatayan kahit kailan. Ginagawa nyo naman bagito lahat eh. Lahat ng congressman, karamihan dyan, majority, pamilya na nila yan, sinalin lang sa kanila. Kahit sino nakaupo, kahit sino pa nakaupo, wala pong koneksyon. Ang merong problema, real talk po tayo, si Marcos, wala siyang kakayahang magpanalo ng kanyang mga senador. 10 billion ng budget, Toby Chanko. Saan mo dinala? Okay, ang problema raw nila, eto po, sabi ng isang scooper, si Chanko ay more concerned with keeping cheese in the Senate presidency than delivering a win for Alyansa. So, ang concern ni Chanko, mapanatili na Senate President si Chis Escudero. Hindi yung manalo yung mga taga-Alyansa. Mahirap talaga kayong ipanalo. Sa ginawa ninyo kay Tatay Digong, dual eh. Kay BP Sara pa lang, tama yun. Tama yung atake ni Chanko. No? May kasalanan yung nag-impeach kay BP Sara. Wala naman silbi yun sa negative ngayon sa inyo. Tapos dinagdagan nyo pa na pinakulong nyo si Tatay Digong. Wala na talaga. Talunan kayo. Ano po sabi? Ito po ang worst. Ano ba? Basahin ko lang para mas magandang pakinggan. Ito, a veteran foreign campaign. Ayan. The campaign pool showing only 6. Malito, 6. 5 lang kayo. Only 5 Alyansa bets made it to the Senate. None in the top 3. Wala po sa top 3. Ano po sabi na rito? Mark the worst midterm performance by administration back slate in over 50 years. Hindi, no? Pinaka. Kaya yung mga record ni BBM talagang record-breaking. Panay negative eh. Pinaka-worst na election result para sa administration sa loob ng 50 years. Yung pagkatalo na to ni BBM, ito po ang pinaka-worst
na record ng isang administration in over 50 years. Ibig sabihin, mula pa nung kay Cory, ito na yung pinaka-worst na pagkatalo. At kung tutuusin, ito pa yung pinaka-active, yung Pangulo. Halos lahat ng rally, naroon yung Pangulo. 'Di ba? So, kung susumahin mo, putya, hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong yung pagpapakita ni Marcos sa mga kampanya. Wala talaga na siya. Kaya sasabihin nyo pinagmamalaki nila. Meron ditong sinabi, pakinggan lang natin at pagtawanan natin. Alam niyo yung sinasabi ko sa inyo, isa lang yung objective ng mga BBM supporter. Ito po yung pinakamagandang halimbawa. No? Sabi rito, sabi ni JC Punong Barangay, iyak mga DDS, di ba? Iyak na naman. Iyak daw tayo dahil si Martin daw ay nanalo yung 250 solons back Romualdez as speaker. Tandaan po nyo, yung mga congressman yan, ulitin ko, kahit sino po presidente, kahit sino po speaker, mananalo po sila. Political family na yan. Konti lang po yung mga nakakalusot. Halos sila na po yan. No? Sa bawat probinsya. Hindi po si Martin na nagpanalo sa kanila. Kayo ba? Tanungin ko kayo, naniniwala kayo si Martin na nagpanalo sa mga congressman? Hindi nga po nag-a-appear yung mga speaker dyan sa mga kanya-kanyang kayod dyan. Basta po dyan sa mga local, kanya-kanya pong kayod, governor, mayor. Swerte ng taga Cebu dahil na-promote siya ng gusto kahit hindi siya kilala. Pero bibihira po yun . Bakit niyo ipagdidiwang na 215 kakampi ni Martin ang nanalo? Yung mga sinasabi niyong kakampi ni Martin, kakampi din ni Duterte yan noong araw. Iyak na naman daw tayo. Iyak mga DDS. Yan lang ang alam niyong verb, iyak. Lawakan niyo naman bokabularyo niyo. Pwede namang malungkot, pwede namang panay iyak. Nanalo nga kami. Paano kami iiyak? Kayo nga talunan . Talunan na sila, no? Nagagawa pa nilang ipakita na parang panalo sila. Okay. Eto po. Dahil po sa mga pag-expose na ginagawa ni Toby Chanko, nalalaman po tuloy natin. Yung mga hinala lang natin na dahil yan sa dahil sa kaya sila pumirma kay BP Sara dahil kaya sila pumirma ng impeachment dahil sa pondo. Nalalaman tuloy natin ngayon na totoo yung hinala natin. Binulgar ni Toby Chanko . Pero may matinding banta si Amy Marcos. Pakinggan natin. Again. Hindi po ako maka-Marcos. Hindi po ako sampalataya kay Amy Marcos. Alam ko po na mangga si Amy Marcos. Pero sa politika tayo . Gamitin natin ang mga mangga laban sa kanilang pamilya. Naintindihan nyo? Gamitin natin si Manggang Amy laban sa kanyang pamilya. Gamitan po ang politika. Bakit ka Amy ng Amy Badong? Ganun talaga. Ang hindi po nakakaintindi na gamitan ng politika ay mahina po sa politics. Okay. Pero kita nyo naman, bibilib ka rin . Tuloy-tuloy din ang pagsuporta niya . Zero sa kanila impeachment. Hindi po, naniniwala po ako na na kakampihan kay BP Sara sa impeachment.
Okay, base sa mga sinabi ni Congressman Toby, palagay ko panahon na para ibasura ang impeachment. Dilima, kawawa ka naman. Mukhang ibabasura lang ng mga congressman. Dalawa na po nagsasabing congressman, di ba? Na ibabasura ang impeachment. Tuloy muna natin. Palagay ko panahon na para ibasura ang impeachment kasi di ba sabi niya, nasuhulan o tinakot na maipit ang budget ng mga congressman. Kaya nagsipirmahan. Kung magwi-witness, pwede ako magsampa ng kaso sa Supreme Court para matapos na yan. Sasampahan na kayo ng kaso sa Supreme Court. Ha? Toby, mag-witness ka ba? Mag-witness ka ba na dahil nasuhulan lang kayo, kaya kayo pumirma? Ayaw ni BP, gusto niya matuloy. Pag hindi kasi natuloy, halimbawa sinabi, dismiss dahil kayo'y nasuhulan lang. Pangit eh. Alam nyo, alam na ni BP Sara, handang-handa na yung kanyang mga dalawa na po eh. Si Amy Marcos nagsabi na hindi dapat matuloy ang impeachment dahil sa pag-amin ni Congressman Toby Chanco. At saka, isa pa, si Marcoleta mismo. Mali ang ginawa nila, mali yung proseso nila ng pagsasampa ng impeachment. Saksi siya. Bakit saksi si... Hindi na kinakailangan na maghanap ng witness. Hindi na kailangan maghanap ng witness ni Marcoleta. Bakit po? Siya mismo, congressman. Alam niya yung naganap eh. Di ba? Saksi siya mismo. Siya na mismo yung saksi. Kaya sabi niya, handang-handa na ako. Nakinikinit ako na. Umpisa pa lang, kukwestiyonin na ni Marcoleta yung pagsasampa na impeachment. Madidismiss, malaki yung chance na madismiss. Ang problema ko lang sa madismiss, parang ano yan eh, parang hindi lahat ng panalo ay masaya. Kaya nga sabi ni BP Sara, gusto niya bloodbath eh. Gusto niya talaga durugin tong mga congressman na to eh. Gusto niya, wala naman kayong kaso, yung pagtatawanan yung mga congressman. Yun ang gusto niya. Pero alam niyo po, may mga pagkapanalo po na hindi masaya eh. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinion at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.